Another bento morning to us, mommies! So, to start with, ikakat ko lang tong ating crab sticks. I-boil mo pala yan for 2 to 3 minutes. Para medyo sticky siya at hindi siya masira kapag nirolyo mo na. So, ang gusto nating i-achieve ngayon ay gagawa tayo ng parang flour na parang veggies. You get the idea, ganyan lang. So, mamis, ang gagawin lang natin dito ay gagamit tayo ng ating edible pen. Ito na nga. Ilang ulit ko bang sasabihin na itong pen na to ay edible, meaning pwedeng makain? Kasi meron ngang nag-comment, medyo nagalit siya, hindi daw healthy para sa anak ko. Pero syempre naman, ayaw natin makipag-away. O, ito na, edible nga yan ha, pwede kainin. So, diretso na tayo ngayon sa hotdog. Ibabalot ko lang yan siya sa ating nuri. Isiseal natin with the small water. And then, ikakat natin. So, itong part na to na mayroong red, yan yun kunwari yung mukha ni Elmo. And ngayon, magkukuha ulit tayo ng isa pang panibagong nuri. Ilalagay natin yung rice natin. Siyempre, to complete the meal, kailangang may carb. Ipapatong na natin ngayon si Elmo at i-roll lang natin siya. Mommy, sa part na to, hati-hatiin na lang natin ang ating na-rolyo na hotdog and rice sa nuri sheet natin. So, dapat talaga sana ay pantay-pantay to. Kaya nga, I'm new in this industry. Kaya hindi ko kaya. Ang gagamitin nating mata ni Elmo ay itong ating cheddar cheese. Gumamit ako dyan ng red cheddar, pero red ang pangalan niya, pero yellow naman talaga siya. Anyways, mommies, meron pala akong mga index chopping boards. So, ginagamit sana to, for example, fish. Yung naka-draw fish lang sana dyan. Kung chicken, chicken lang. Kasi, para ma-avoid natin ng cross-contamination. However, dito kasi sa aking place, hindi ako nag-aakyat ng mga fresh meat. So, mainly ginagamit ko siya sa cooked goods, like hot dogs, dried foods, or kung meron akong chicken, cook na yun siya. Galing na yun sa baba na meron akong own chopping board sa mga fresh meats. Thank you! Hope you love my video. See you on the next. Hello, mommies. Another bento days for us. So, sana naman maging okay tayo ngayon at hindi tayo papahirapan ng ating new project for this day. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, hinalo ko lang aking bacon bits together with the Japanese mayo. At saka, ito-transfer ko lang siya sa aking rice molder. Ito yung favorite rice molder ko, mommies. Kasi napakadali niyang gamitin. Isasaksak mo lang siya dyan lahat-lahat. Tapos, ididiin mo lang. Hindi talaga siya hassle. Hindi nga tulad nung molder na isa na hindi ko kayang gawin. Ito na nga. Pinapahula ko ito sa reels ko kung ano siya. Basta ang clue niya ay 25 years siya ngayon at meron siyang best friend na star na color pink. Siyempre, alam nyo na to. Mommies, thank you pala sa mga nagsishare ng aking mga video. So, isi-shoutout ko lang si Rosel May Likot ha, kasi parati niya talaga sinishare ang mga gawa ko. Thank you so much, Rosel May. I think taga-Saudi siya. Taga-Saudi ka ba? Magkita naman tayo sometimes. Mag-playdate tayo kasi nakikita kong meron ka ding anak. Ako, kulit-kulit ng mga bata, no? Pero okay lang. Their gift naman from God. So, ito na. Gumagawa na ako dyan ng eyelashes, mata, at saka bibig. Tapos pala, mamis, yung sa bibig niya at yung ngipin niya, nori lang yun at saka yung cheddar cheese din. So, mag-fit in the society na naman tayo dito. Isa-isahin nating ilagay ang ating nagawang rice SpongeBob. Medyo nahirapan ako sa paglagay niyan, guys. O, nandito ang anak ko, nagvo-voice over pa ako dito, Diyos ko. O, ito yung aking egg molder para maging poached egg. Kaya siya may brown-brown sa front niya kasi nilagyan ko ng konting cinnamon powder. Ito na nga yung star, kaya lang hindi ako nakahanap ng pink, kaya purple yam na lang ginamit ko. Purple potato pala. Tapos ito kasi under the sea,
may crab sticks tayo na hinulman na natin sa shape na crab na may mata pa siya, guys. Yung sa fruits ay oranges lang. Tapos kasi si SpongeBob ay nakatira dun sa ilalim ng karagatan. Syempre maglagay tayo ng fish para maangkop sa ating tema. Diba, mamis? Parang angkop naman, you get the idea. Siyempre, lagyan natin ng mata para magkabuhay ang ating itlog. Buhay ba ang mga itlog nyo dyan? Happy 25th anniversary, SpongeBob! I hope you like my video. See you in the next! Good morning, Bento Mommies! Another Bento day for us! Ay nako, 4 AM at nagulat naman ako may tao sa likod ko. In-stock na pala ako ng asawa ko. Grabe! Kaya nagulat talaga. I'm so shocked! Now, ang gagawin natin, preheat natin ang ating thermos para manatili ang kanyang warmth, hanggang sa kainin ng anak natin. Ito na nga, tinamad na naman ang lola mo. Kaya, ang ginawa ko na naman dyan ay naglagay na naman ako ng sotanghon. Leftover na naman siya kagabi kasi meron kaming Bible study. Hindi ako ang nagluto niyan, si Marvin. Kasama namin sa bahay. O, yan na lang din yung pinakain ko kay Uno ay pinapabaon ko sa kanya. Diba, tipid? Pero still effort naman kasi may mga paprutas naman tayo at pa-yogurt. So first nga, itong mangga. Kahapon pa yan gustong kainin ni Uno. Sabi ko, mamaya na nga, bukas na sa school. Kasi alam, mamis, minsan na kasi magkaroon ng matinong mangga dito sa Riyadh. Minsan hindi pa hinog, bulok na. Kaya yan, nakakuha kong medyo maganda-ganda, kaya sinave ko talaga sa kanyang bento. So ito, steamed broccoli lang yan siya. Gamit ko nito ang aking steamer. Baby Move ang kanyang brand. 2 years ko na siyang ginagamit and functional pa. It's very nice talaga. Tapos ang sunod natin, of course, ang layered yogurt. Diba, last time, ang ginawa ko dyan ay strawberry flavor. Ngayon na naman ay ating black cherry. Yan yung mas gusto ni Uno compared sa strawberry. Sige na guys, aaminin ko na hindi talaga ako tinamad. Nakita ko kasi ang video ni Doc Willie Ong na sabi niya nagkaroon siya ng cancer kasi napaka-stress niya. Ayoko namang ma-stress sa buhay, no? Kasi, diba, araw-araw tayong gumigising na maaga. Kahit naman na we love doing this, but there are part of us na nasa-stress, na kakapoy, ganon. So, I opted na lang to have an easier meal. Meron din namang easier option. So, why not? Sabi din niya dun, na-hurt daw siya dahil sa mga bash. Please guys, let's stop bashing na. So, this one, dahil it's almost winter here in our kingdom, so maraming chances or malaking chance na magkakasakit ang mga bata. So, ito na. Gumawa na ako ng lemon with honey. So, sa hindi po nakakaalam, kung hindi po kami sunstorm dito sa Saudi Arabia, ay sobrang lamig, sobrang init, extremes. So, kung hindi nyo po alam, nagsusnow po kami dito. May part ng Saudi na nagsusnow. And you can't help it, nagkakasakit ka talaga. So, ang gagawin na lang natin is, prevention is better than cure. So, nice. This is our cinematic view. I hope you're enjoying my video, guys. Mommies. So, itong mga utensils ko, nasabi ko na to sa last video. This is from IKEA. Then, of course, my bento box is from Omi. And dahil medyo large ang kanyang size, nilalagay ko siya sa aking BentGo na lunch bag. And I have here my Shark ice pack. So we are ending up here. Another bento ideas, mommies. So for today, I'm using my wooden oval baonan. To start with, gagawin ko itong yellow itong ating rice sa pamamagitan ng egg yolk at saka star margarine to make it more natural. Pero pwede rin namang food coloring, no judgment here. So next, transfer lang natin ito sa ating rectangular molder na nabili ko sa Amazon. Ano kayang gagawin ko, guys? Nahulaan nyo na ba?
Nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, na-introduce yung anak ko sa banana. Kasi binigyan siya ng gift ng tita niya na t-shirt na Minion. So ito na nga ang ginagawa ko ngayon. Sana naman maging successful tayo ngayon, guys, no? O yan, ididiin mo lang yan. Napaka-convenient nitong molder na to. Hindi ako nahihirapan. Hindi tulad nung rice molder na iba. Yung circle, hindi ko talaga alam paano gawin yun. Yung orange, hirapan ako. Dito parang napaka-easy lang. Tapos, lagay mo lang dyan. Tapos, nagiging rectangular na silang lahat. Silang 5. Yan ito. Mag-art na tayo. Ito yung mahirap na part, guys. Pero, alam ko na magaling kayo sa part na yan. Ako kasi I'm a beginner bento mom. So, medyo nangangapa pa ako. So, ito na yung ating mga minions. 4 na lang kasi nahirapan akong gumawa sa ika-5th. So, diba, intindihan nyo naman ako, mamis. Minsan talaga, it's not a good day. It's a good day naman, pero parang mahirap lang talaga gawin yung 5, kaya 4 na lang. So, ito yung cheese cutter ko. Parati ko itong nagagamit kasi, mag-start siya sa very small circle hanggang sa malaking circle. Kunwari yung mga mata ng ating minions. Mahirap na maging bento mom, no? Mahirap maging mommy. Kaya hindi talaga ako pwedeng mag-judge sa mga mommy dyan na, kasi guys, meron ngang nag-comment sa akin, sabi niya, mamamatay yung anak mo kasi pinakain mo ng tinta. Oh my gosh! Hindi naman natin papatayin mga anak natin, oy. So, ito na nga, yung fruit, nilagay ko na lang yung banana. Kasi nga, banana, sabi ng anak ko. So, ngayon, ito-transfer na natin siya sa ating oval na baonan. Kinuha ko na nga lang yung divider niyan, guys, para sila. Magkasya ba? Of course, the carrots. And this is our finished product. Sana kainin mo to, Uno. And category is orange. Madami akong ganyan, guys, na na stock. Maganda yung ganyan na lalagyanan. So, this is the video. This is our finished product. So slick. So nicey. I hope you love it. See you in the next.